may kagalakan sa puso dahil itong salita niyo ay buhay. Be with us, Lord, sa aming pag-aralan ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. So kayo po ay magsipuna at ang ating mapag-aralan today ay Ministry of the Word of God Part 1. You know, the Word of God is just like a mail. You know, a mail is a letter na galing sa isang tao na ipadala. Once a person na nag-postmaster nito or isang empleyado na nag-arrange ng mga mail, kung hindi siya marunong mga batid, ay ibuhol-buhol niya ang mga lugar kung saan dapat, hindi niya makukuha yung dapat i-deliver. So there is always a right division principle, especially kung nakatanggap siya ng mga sulat sa iba-ibang lugar or kailangan niyang i-distribute. At just like also on eating, kung magkain ka ng isda, ano bang gusto mong kainin? Ang buto? Of course not. Hindi mo kainin ng buto. Ihimay-himay mo, rightly divide mo. No? Sa principle ng right division is present everywhere. Even in building a house. Di ba bro? Kung saan na yung pag-build mo. Hindi pwede na ang CR nandyan sa gitna sa sala. Hindi pwede. Silid palikuran nga eh. Doon sa likod dapat yon. Hindi ilagay sa sala doon sa gitna. No? At hindi pwede na halahala na lang ikaw na mag-design doon. Dapat may tamang division, di ba, Brad? Sa electrician din, ganun din. Hindi ka pwede na hindi divide ang tama, ang negative at positive. Masusunog yun. So, may prinsipyo lahat ng bagay. Even sa mga sales, even sa mga school, even sa mga organization, even sa biological, bro, part ng body. Di ba, bro? May doktor tayo dito. Hindi ka pwede na halahala na lang ikaw magtusok doon. May tamang division yon, tamang level, tamang ganito. So, bawat bagay na binigay ng Panginoon sa atin para may ebidensya, alam natin na may hati-hati ito. Gaya ng ang Diyos natin, hinati niya na may araw sa umaga. Buong araw na yan, pagkalubog ng sun, dito na naman ang buwan. So, gano'n na, ruler of the day and ruler of the night. So, kuha mo ang idea, God is a divider of things na dapat i-divide. What God hath divided, let no man unite. And what God united, let no man divide. So, ganun ang prinsipyo ng Panginoon. So, in this, na ating nakita, ang Diyos mismo nag-instruct sa atin to study, to show thyself, approve unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, ang ministry ng salita ng Diyos ang dapat nating i-focus dahil tayo, ang tawag sa atin ay workman. A workman, no? So, nakakahiya din naman na ang isang workman, ang focus niya, hindi na salita ng Diyos. No? Lahat tayo ay may salita ng Diyos na ibinigay sa mga ligtas, gaya ng sa panahon ng Acts chapter 5, look at, kung ayaw ni Pedro na magdisturbo, ganun din tayo, ayaw niya nang madisturbo. Gusto niya na focus siya. Sabi ng kanyang testimony bilang leader sa mga Acts chapter 4 pala. 4 or 7. 7, hindi pala. 6 pala, I'm sorry. Acts chapter 6. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, I'm reading verse 1, there arose a murmuring of the Christians against the Hebrews because their widows are neglected in the daily ministration. So may ministry din sa mga physical aspect, mga kapatid. Gaya ng we are blessed with families. Tandem na po kayo no, sa paglilinis. No, ako, ang aking partner nung month na ito ay si Brother Dante, mga Rigudon. So, tinulungan ko na lang siya. At kahapon, ang tandem si Salay Sainik at saka Ichon. Yan, sa dalawa sila. So, yun po mo daily ministration sa physical na aspeto. No? And we are blessed with families here. Amen? Thank you, brethren. Thank you, amen, sa inyong help. So, instead of getting person to clean, lahat tayo ay nag-participate. Bakit mo ba, dahil para ang reward natin sa taas. Amen? Kasi oportunidad yun to serve the Lord. Verse 2, Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve idols. So workman sila sa aspeto na physical. Yes, that's good kasi kailangan yon. At convertible into spiritual things kasi magagamit ang place natin
maministira ng mga bagay na pisikal, pero hindi pwede din pabayaan ang Word of God. Amen? We should not leave the ministry of the Word of God and mag-serve lang tayo ng pisikal. Hindi pwede. Dapat importante ang Word of God natin. Amen? We should not leave the Bible, but rather we should cleave to it. Amen? Again, I'll say it again. We should not leave the Bible, but we should cleave to it. Amen? So put C in that word leave. And ano ang magiging mabuo? Cleave. Ang tawag doon ay word puzzle. Amen? So the word puzzle of God na huwag kang mag-leave, but rather cleave. Amen? Cleave to the Word of God. And huwag pabayaan kasi ang ginawa nila, verse number 3, look at. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom ye may appoint over this business. So may mga business na physical aspect, then meron ding very important business that we need to do. Verse 4, look at. Acts 6, verse 4. Let's read all together. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the Word of God. So very important ang Word of God, mga kapatid. Amen? Sa pamamahay nyo, mga kapatid, huwag niyong alikabukan ang Bible. Please read it often as you can. Even in your phone, marami kayong time to have an app. At pwede niyong daily devotion, personal na mga Bible reading. Please, because the Bible is just like a water. Sabi ng Ephesians chapter 5, verse number 26, kung wala kang water of the Word, you will not be cleansed with your consciences, with your heartache sa mind mo, sa iyong mga problems, struggles. Mga kapatid. So sabi ng Bible that He might sanctify it and cleanse it with the washing of water by the Word. Is a picture of a cleansing element or agent na pwede mong linisan ang iyong mind, thinking, thought life mo with all the words of God. Look at Philippians 4 verse 8. That's one way of cleansing your negative thoughts. Verse number 8. Philippians 4 verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on this things. So ang Word of God lang makapagbigay sa iyo ng positive output sa buhay mo. Hindi po ang philosophy ng tao. Hindi yung sinulat ni sino pa? Da Vinci, ano pang mga klaseng mga books, novel, mga babae, mga young people. Nagbabasa ba kayo ng novel? Hindi nakasagot pa, no? Kasi ang dati sa aming mga classmate dati, hindi pa uso ng cellphone. Ang daming pocket novel na talagang nandun yung imagination nila. Hala, anong nangyari sa babae? Anong nangyari sa lalaki? Ganon-ganon na. So please, stop that. Read your Bible. Amen? Read your Bible because the Bible is the powerful book that will change your life. Don't go to the world. Amen? Go to the Word of God. Because the Word of God is a picture of water, that a picture that will give you a positive output ng buhay mo, and that is the Lord Jesus Christ. And it is even the helmet na gagamitin mo, or even the sword pala, the sword. Sabi ng Ephesians 5, verse number 6 pala. Ephesians chapter 6, kung wala kang Word of God, you will be loser. Maging loser ka kasi wala kang sword of the Spirit, which is the Word of God. And take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the Word of God. And how can you, parents, can discern the thoughts of your child, of your daughter? You have not all the power to change their life para mag-obey sila sa iyo. Use the Word of God because their mindset ay dapat matanggal yun and use that sword. Sabi ng Hebrews 4, verse number 12, for the Word of God is quick. Kaya pwede kayo mag-verse of the day. Anak, ano bang verse of the day mo, anak? Ayan, talk about the Word of God with your daughter, with your son. Then expound. Then yun lang. One way or another, pwedeng gamitin ng Panginoon niya magbago ng kanyang way. Magbago ng kanyang attitude. Magbago ng kanyang desire. Magbago ng kanyang plans in life.
Bakit? Ang Word of God lang ang nakapagbago, hindi ang iyong salita. Amen? Ang Word of God lang. More than the philosophy of men. The Word of God is precious than rubies. Sabi ng Hebrews 4:12, sharper than any two-edged sword, and is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and it is discerner of the thoughts and intents of the heart. Whenever your problem will appear, may marami kang problema, marami kang necessity sa buhay, go to the Word of God because the Word of God will comfort you. Romans 15 verse number 4. Sabi ng Bible, for what is ever written aforetime is written for our learning. I'm reading 15:4 of Romans. No? And whatsoever written, what is written? It is the Bible, that we through and patience of the Scriptures might have hope. So where we could get hope? Saan? Sa Bible. Amen? Many people wants to decide na i-end na ang buhay niya. Useless na ako sa mundo. I don't want to live anymore. Gusto nilang mamatay na kasi wala silang Bible. Amen? Kaya how could they see the light if you yourself hindi ka nagbigay din ng light? Amen? So many people are dying. Go to the world because they are dying. Amen? And believe Him and all will be well. Amen? Sabi nga ng kanta sa mga lan. And Jesus is the center of the Bible. John 5:39. Wala na pong ibang center ng Bible. Si Kristo lang. If you are reading your Bible well enough, and have heart na to know God every page of the Bible, because the Bible is not written to all of us, but it is written for us to know who God is. John 5:39, search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Sino ang sentro sa Bible? Genesis to Revelation? Jesus Christ. He is the center. From Genesis, the beginning and the end. Or He is the beginning, the creator. In the Revelation, He is the Alpha and the Omega. Amen? Maraming mga tema ang bawat Bible, mga batid. Please look out, mga young people. Look out the theme, everything. Who is Jesus in the book of Exodus? Who is Jesus in the book of... Ayan po ang assignment ko sa mga kan. Pwedeng magkaroon kayo ng time together, no? To talk about that. But without the Bible ay wala po tayo. Amen? Because the Bible is the one who caused everything to made, who caused everything na mag-grow. Hebrews 11 verse number 3. Hebrews 11 verse number 3. Kung wala lang ang Bible, hindi tayo na-create because the Word of God is the cause. Bakit everything was made? Bakit yung sinabi ng Panginoon, let there be light. Ano yon? Salita yun eh. And there was light. In the book of Genesis chapter 1, everything is there. God Himself, the Word of God, and the Spirit of God. Diba? God is the one who is personified, the Elohim, the Jehovah God, in the Trinity. And paano nagkaroon ng Word of God? Yung sinabi niya, let there be light. And there was light. The voice of the Lord will create everything. Amen? So makita niyo po verse 3. Through faith we understand that the worlds were framed by the Word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Amen? This is not an ordinary book. Amen? The people need the book. Amen? The people need the book. And let the church will be called in the community of our barangay na that people will bring a book, and that is a people with a book. Amen? Ang tawag natin, Berean. How can we say Berean kung wala tayong libro na ating i-search? Amen? We are to search the book and have a readiness of searching it and a mind that is ready to search kung totoo ba ang sinabi ni pastor, ni missionary, ni evangelist, or ni papa and mama. Check the book na kung mag-obey ba ako talaga. Tingnan ko nga sa Bible kung talagang susunod ako kay mama. Di ba bro? Diyan sino? Tingnan ko nga, may Bible ka. Meron? Ay, di pwede. Tingnan mo yung Bible mo. I-check ko nga ang Bible. Pag Berean, may Bible. So, i-check ko nga ang Bible kung nandito ba talaga ang kuan, may mga Bible sa likod.
No, baka sa inyo po yon naiwan. So, check the book. No? Search the book. At daily pa nga daily. Kung talagang totoo ba nga mag-obey ako, talagang totoo ba nga pwede akong mag-serve sa Panginoon or ganito, ganyan. Amen? So, be with that ready heart, mga kapatid. Be like the Berean. Are you a Berean? Sana po. Totoo nga dapat, sana ang buhay natin. Now, let's go back to our main text, 2 Timothy 2:15. Now, I've just given you a short introductory about the Bible, everything randomly. Hindi ko inisa-isa na point by point, inirandom na lang. But back to the topic, the ministry of the Word of God. How we handle the Word of God. Lahat tayo ng mga saved, ang entrance of the Word of God ay hindi dapat magiging vain. The time na ang Word of God ay naging ilaw sa ating mga puso dahil dito natin nalalaman na ang kaligtasan ng ating kaluluwa, we need to specify or tumbukin natin kung ano dapat or paano dapat ito i-handle. How we handle the Word of God, sabi ng Bible, study. Amen? Study. So ano ba ang study hours niyo, mga kapatid? Baka mag-study lang kayo, punta ng simbahan, doon lang ako mag-study. Dapat sa bahay din mag-study. Amen? Meron po ba kayong study, mga father of the home, sa inyong mga anak, sa inyong asawa? Please, try nyo. God is the one who allow us, binigyan tayo ng solusyon para meron tayong kaalaman. Grow in grace and in the knowledge. So, paano natin mapag-aralan ang Panginoon kung sino siya, kung hindi natin tutumbukin kung ano ang Biblia. So, please, how many books of the Bible? 66, di ba? At makuha niyo how many New Testament books? Ang ibig sabihin New Testament books, yung canon ha? Canon. Para intiktikal tayo. Canon book na paano pagka-arrange? 27. Nagsimula sa Matthew to Revelation. How many Old Testament? 39. No? So, mga kapatid, kunting-kunti lang po lang yan. Hindi na po masyadong madami yan, mga kapatid. And please sacrifice na tayo po ay pwedeng sa inyong pamamahay. You could have that. Mamaya, i-check ko yung kuhan. Meron kayong Bible preaching notes? Binigay ko sa inyo, Brad? Meron? Ayan, meron. Bigyan nyo po. Ayan, sila sa Laysay family, bigyan nyo po para magamit na agad. No? So, may ballpen na yan, mga kapatid. Kung nawala ang ballpen nyo, pwede pang mag-refill. May ballpen pa ako doon. No? So, this month lang, offer. Until supply lasts. Bigyan nyo po, my darling, bigyan nyo po sa Laysay o sino pang hindi nabigyan ng preaching notes. So, mga kapatid, back to the how we handle the Word of God. Study. Amen? The only word in the Bible in around the globe na that will give you a command to study, it's only in the King James Bible. Alam niyo sa NIV, be diligent yon. Be diligent. Hindi naman lahat ng mga taong nagsumikap ay nag-aaral. Amen? So tayo lang po ang binigyan ng study. The King James Bible show it to us. Para saan? To show thyself approved unto God. So ano ang command to the mandate? Ano ang mandate, mga kapatid? What is the mandate? Anong mandatory na dapat gagawin natin? The mandate to study. So wala tayong magagawa kasi mandato po yan, mga kapatid. Mandato. So, ang sabi mandato, hindi whether we like it or not, to study. To study. So ano po ang manner or the man that will study? The workman. So siya po ang the man who will study is the workman. Sino po ang tao na mag-study? Of course, yung workman. So, yung workman. Sino po ang tayo? Workman po tayo. Mag-aral ka ng salita ng Diyos, hindi basta-basta. Kasi may trabaho talaga yon. Amen? Trabaho po yon, mga kapatid. And that is a noble work. Ganyan sabi nyo kanina, no, kung meron mang ministry sa mga physical aspect, ito yung ministry na hindi mapabayaan ng ama ng tahanan or husband. Amen? Yes, you help your family in physical aspect, yung mga physical na aspeto, lahat ng mga nasa pamamahay ng mga gawain, mga arrangement sa bahay, pangangailangan pinansyal, physical yon. Pero huwag kalimutan sana ang Word of God. Amen? Huwag kalimutan, i-check nyo yung wife nyo kung ano ang doctrine niya about Trinity, doctrine niya about the church, doctrine niya about bibliology, doctrine niya, lahat ng mga klaseng doctrine, mga kapatid. And mind you, mga kapatid, Evangelist Roger visited us for a while ago, or kahapon, and he offered a good offer to all of us, men of the church, or even to all of us who are interested. And he said, 1 month he will stay here
and we have an intensive institute lang. Halimbawa, Book of Revelation, sinabi ko, Book of Revelation or about sa Bible, about sa right dividing, then nightly lang siya, like Tuesday, like Thursday and Friday. Kasi Monday, pagod yun galing sa work yun, di ba? So, Tuesday, Thursday, then Friday. So, nightly po siya, mapatid. No? So, alagaan natin siya ng isang buwan at pwede siyang mag-offer ng intensive course natin para tayo ay lalo pang matibay bilang workman. Kasi ang workman, mahirap yan. Pag wala kang guide, engineer, anyone, Brother Josh, sa work team, hindi pwede na isa-isa lang, kaya niya lahat. No, we need each other in a team. Just like that man, a gift from God. Just like people na galing sa Panginoon sila, nag-offer sila ng heart, I could share 1 month with your church and nightly, meron tayong intensive na workload para sa Panginoon. Amen? Workload ito para sa Panginoon. So, lalo pa tayong lalago kasi yun ang desire natin. Amen? Yun ang desire natin. So, any young man na pwedeng magkuha ng course, pwede tayong magbigay ng certificate sa mga, halimbawa sa mga kalapit pastor dito. Kalapit na mga, alam mo yung mga pastors, meron kaming short course na i-offer sa Bible School sa church namin. Berean Bible School. 3 days per week. Sabihin ni pastor doon sa mga kaibigan natin, ganun ba? Maganda pala yan. So, mag-scout ako ng mga Baptist churches na hindi pa kilala sa akin, hindi pa kilala ni Pastor Anton, na pwede natin i-reach out. Amen? Kasi ang ministry natin, kasi may ibang mga pastor kasi nag-close na agad. Saan ka? Kay Pastor Anton? Ayaw ko na doon. No, pero sinabi ko, nung sinabi niya yung pastor na yun, nagsabi sa akin, sabi ko, bakit? Ano bang problema ni pastor? Sa ganito ganyan. Sinold ko, talagang nilagyan ko ng kwan. Wala, hindi mo nakita ang totoong turo niya. Nakimarites ka lang. Sabi ko sa kanya. So, ganun ba? Naniwala siya ng repentance. Sabi ko sa kanya, yung verse na kinote mo, yan ang pinaniwalaan niya. Mali yung information na binigay mo. I mean, na-i-relay sa'yo. Kaya, baguhin mo na yung mindset sa ating brother na yon. He is a faithful minister of God, sabi ko sa kanya. So, pero may ibang i-reach out pa natin. Amen? Dito sa community, sa munisipyo ng Baliwag, Brad, marami pa. Dito sa mga kaibang mga pastors, missionary. Kasi kung when you reach a pastor, buong church yan, mga kapatid. Buong church, pwede ma-friend church pa natin. Amen? Buong church pa yan. Kaya, we are not easy-easy lang tayo kasi work ito This is a work, mga bata. No? Huwag kayong magtamad-tamad. Kaya, ang pinakamagandang work, mga bata, na masaya si mama, papa at si lolo, magbasa kayo ng Bible. Lolo, mama, papa, may verse ako ngayon i-share sa iyo. No? Ganun dapat, mga anak. Mamaya, no? Pag-uwi nyo, bukas, pasayahin nyo ni mama, papa, may i-share ako na Bible. Ano yon? Ito yon, verse, binasa ko kanina. O dapat ganun, mga kapatid, amen? Hindi yung pagdating sa bahay, hindi pa nagwalis, hindi pa nag-assist sa saing, hindi pa nagkuha ng panggatong, hindi pa nagkuha, sige, nag-cellphone, wala pang Bible. Stress ang buhay ni mama at papa. At kayo din mga husband and wife, ganun din, amen? Alagaan nyo din yung mga wife at husband. Huwag palagi na ganun. Sabi niya, may i-share ako na Bible verse. Sabi, miracle, sabi ni husband. Sabi ni wife, miracle din, husband. No? So, ganun, maganda, mag-usap kayo ng Bible. Amen? Bakit? Only the Word of God can change your life. Amen? Not anyone else. Not money. Kahit magbigay pa ng pera, sobrang daming limpak-limpak na pera, bro. Ikaw, hindi yan magbago ang mindset niya. Ano magbago? Bible lang. Word of God lang. Because that's a work. Trabaho yan. Trabahuin mo talaga yan, kapatid. That's a work. And the manner. Anong manner, kapatid? Anong manner para pangalagaan yan? Para maayos ang ating pagkabigay sa ating mga mahal sa buhay? Anong manner? Rightly dividing the truth. So, rightly dividing the word of truth. So, dapat tama ang pagka-reseta mo. Hindi ka pwede mag-reseta na hala-hala lang. Hindi pwede yon. May tamang system of giving a medicine. Tama ba, bro? May reseta. Sir, ma'am, dapat 4 times in a day or 3 times in a day. So may division yan. Medicine nga lang yan, physical. How much more the Word of God? Amen? We need to know the manner in handling it by rightly dividing the Word of
truth. That's the command na God has given us because many religion right now cannot stand kung paano pag-aralan ng salita ng Diyos. They cannot answer any question in the Bible pag hindi sila mag-adhere nito. Amen? Hindi nila matanong, bakit nagsabi si James na faith without work is dead? Pagdating ng Ephesians 2:8, for by grace are you saved through faith lang, not of yourself, it is the gift of God. Sabihin mo sa sarili mo, baka ang Bible hindi na totoo. Kasi ito, kinuntran niya dito. Bakit dito sa Acts chapter 2 verse 38, tingnan niyo po. Acts chapter 2 verse 38. Acts chapter 2 verse 38, tingnan niyo po. Acts 2:38, sabi ng Bible, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Bakit kailangan ng baptism? Repent and be baptized for the remission of sins. Bakit kailangan mong i-rightly divide? Kasi sa panahon na yan, hindi pa po nag-focus sa Gentile. Ang mga tao ay sa mga Hudyo pa. And they need the water baptism na kinuman ng Panginoon sa kay John the Baptist. Sabi ng Matthew 28, go ye into all the world and preach the gospel and baptizing them. So kailangan ang John's baptism. They need to confess their sins. Mga Hudyo lang ang kanilang kausap. Pero sa atin, mga kapatid, anong sabi ni Apostle Paul sa kanyang Romans 1:16? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first and also to the Greeks. Wala nang pinipili, Hudyo pa man or Hintil, kailangan ka ng gospel ng Panginoong Hesukristo na siya ay namatay para sa kasalanan mo, nilibing, nabuhay namang muli according to 1 Corinthians 15, at para ito sa ikaliligtas mo, sapat ito. Wala nang kailangan bautismo sa tubig. Hindi na kailangan yung bautismo ni John. Amen? Kasi una, Gentile tayo, hindi tayo Hudyo. Amen? So, kung hindi man rightly divide yan, magkarambol-rambol yan. O sa Indiano pa yan, mekos-mekos. O, di ba? I-mix na. O, insan, hanggang wala na, mix na siya. Kaya kung ikaw hindi mo ma-rightly divide, malilito ka sa Matthew 6, verse number 14, and Ephesians 4, verse number 32. Lukat. Matthew 6, dito sa left side, leader, Brother Ricky. Dito naman, Ephesians 4, verse number 32, leader si Brother Josh Sana. Pero hindi pa siya head. Future, maging head ka, Brad. Leader ka. Si Brother Rolly na lang. So gusto mo mag-leader, bro? No? God's will yun. Brother Rolly ang mag-lead dito, Ephesians 4:32. Sige, Brad. Ayaw ka, Brad, sa iyong mga sangkatauhan. Matthew 6, verse number 14. Yan, ikaw ang leader dyan sa harap. Harap ka sa kanila. Sabihin mo, basa tayo. Ephesians 6:14. Matthew 6:14 pala, sorry. Pakibasa, ready, go. Okay, sabay-sabay. Siya ang leader po, Brother Bernie. Siya po. Yan, okay na, Brad. Si Brother Rolly naman. Tayo ka, Brad. Sige, 4:32, pakilid na lang sa lahat kayo, sabay. Yun. So, mukhang nagkabangga sila, Brother Rolly at Brother Ricky. Kasi ito, patawarin ka, Brad, patawarin kita para mapatawad ako ng Diyos. Di ba? If you forgive men their trespasses, your heavenly Father will forgive you. Dito naman, wala na. Sabi niya, patawarin niyo sila dahil pinatawad na kayo ni Kristo. Nagkabangga sila ni Brother Ricky at Brother Rolly. Hindi sila nagkabangga. It's seemingly lang nagkabangga. Kung hindi ka mag-rightly divide, magbangga talaga yan. Amen? Pag hindi yan i-rightly divide, banggahan sila, mag-away talaga sila doon. Dahil sabi ni Brother Ricky, hindi pwede yan. Dapat magpatawad siya para patawarin ka. Sabi niya, sabi dito sa Bible ko, binasa, patawarin mo siya dahil pinatawad na. So anong totoo? Totoo kayong dalawa, hindi kayo nag-aaway.
ibalagay mo lang sa tamang kapanahunan. Amen? Tamang times, ang tawag doon mabuti, there are 3 times in the Bible. Oh, ano ang times sa Bible? Times past. Ano ngayon? Times past. Number 1. Ano ang times past? Yung Old Testament, hindi na pwede sa blue. Wala. So, times past. Ano ang pangalawang time? Now in Christ. Now in Christ. So, ito yung present sa atin, grace period. Pagka after sa rapture, ang tawag doon, ages to come. So, yun po ang 3 times sa Bible, ages to come. Nandun yun, mga friends, sa Ephesians chapter 2, verse number 11. Tingnan niyo po, Ephesians chapter 2, verse number 11. Ephesians 2, verse number 11. Wherefore, remember that being in time past. So, tayo po in time past. Gentiles in the flesh. Dito naman sa verse number 13. Verse number 13. Ephesians 2, verse number 13. Anong sabi? But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Okay, yun yung present natin ngayon. Na 2,000 years ago, lahat ng maniwala kay Kristo ay nasa Kanya. In-identify na kay Kristo, in Christ na siya. Hindi na siya in the Adam's line or Adam's generation. Saan na tayo yung generation? The new generation. Ano yun? Regeneration. We are born of the Spirit. Born of the Spirit with life from above, into God's family divine, justified fully through Calvary's love. Oh, what a standing is mine, and that transaction so quickly was made. Amen. When at the cross I believe, riches eternal and blessings supernal, in His precious blood I received. Amen. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, my sins are washed away, and my night was turned to day. Now in Christ po yun ang panahon. Kaya ang mga tao na outside of Christ pa, paggamit ka sa Diyos, magbigay ka ng gospel tract this week. Mag-tell ka about the good news. Tell about the story that Jesus died already. Amen? That Jesus saves. I love to tell the story. So tell the story about that cleansing blood. Amen? People are dying. Men are crying. Can you not lead them at the cross? Amen? Because at the cross, they will sow the light. Amen? At the cross, they can say, I have a victory. At the cross, pwede masasabing, ako din, kung saan ka, doon din ako. So, paano sila makasabing ganun kung hindi mo sila sabihan? Well, sabi ng Bible, I believe, therefore I speak. Sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel. So, if you tell, you have a reward. Because let the redeemed of the Lord say so. One day, madalaman natin sa langit, hindi pera, hindi bahay, hindi accomplishment. Yes, that will help you presently sa iyong family. But our precious thing na madala doon, kaluluwa. Kaluluwa. Amen? Let the people know that you're a Christian. Let the people know that you love God. Let the people know that there is hope. Amen? May pag-asa. Amen? There is hope. And tell the world that one day in the ages to come, in verse number 7, Ephesians 2, verse number 7, in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. What a blessing na one day in the ages to come, God will look at us at sabihin na tayo ay mga hintil. We are like, picture a dog, na tayo ay kumain lang sa mumog. But praise God na awa ang Diyos sa atin. Amen? Nabiyayaan niya tayo. Tayo man ay dogs. We are Gentiles in the flesh, in the past. But now we are not Gentiles. We are partakers. Ephesians 3, verse number 6. Look at that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of
God's promise in Christ by the gospel. Because we believe the gospel specifically para sa atin, the gospel of the grace of God, we are made a partakers of everything na sa Panginoon sa atin na rin. Kung ang Panginoon ay may-ari ng langit, kayo na rin ay may-ari ng langit. Amen? Kung kayo ay may problema, think about who is your tagapagmana. Sino ba ikaw, tagapagmana sa Panginoon? Amen? What is the real humbleness in this life, in this year 2024, that you will be reminded of? What is the real humbleness? Hindi yung pag sinabing, ako Brad, principal, pawalisin mo dito, ay hindi na pwede yun, pastor. No, that's not real humbleness. Bakit? Ang real humbleness is ganito. Ikaw, talagang lingkod ka ng Panginoon. Amen? Hindi ka, kumbaga, dahil magwalis, dahil hindi ka pwede pawalisin dahil ganito ka, no? Lingkod ka ng Panginoon, amen? Servant, all of us are servant of God. Pero ang real humbleness is ganito. Ang real humbleness is ganito. Dapat hindi ganon. Huwag mong ilagay ang mind mo doon sa physical na posisyon. Bakit mo ako pinawalis na ganito naman ako? Physical na posisyon yon. Ang totoong posisyon mo ay ganito. Tagalangit ako, pastor. Tapos ako'y pupunta diyan sa lupa at idura-dura nila ako at duraan pa nila ako habang namigay ko ng gospel tracts. Pero hindi na ako nagalit, pastor, dahil inintindi ko na lang sila. Yun ang tamang humbleness. Bakit tagalangit ka? Nasa pinaka... Kasi ang tamang humble, ang term ng humble kasi, pagpakumbaba. Yung posisyon mo, baba na yan eh. Nasa lupa lahat yan eh. Kahit presidente ka pa sa Pilipinas, nasa baba ka lang, amen? Nasa earth ka lang. Kahit si Elon Musk ka pa, nasa lababa ka lang, nasa earth. Hindi ka makaabot sa moon nga eh. Kahit ilang buwan ka, ubos pera mo. So ang sabihin, ang tiyang tamang humbleness ganito, si Kristo nga tagalangit, bumaba. Yun ang tamang humbleness. Dapat nasa langit tayo. Ang baba natin, dito sa lupa. Yun ang tamang humbleness na, tagalangit man ako. Hindi na dapat ako nila duraan, tagalangit ako, anak ako ng Diyos, anak ako ng hari, anak ako ng kataas-taasan, anak ako ng pinakamalakas, sa lahat ng malakas. Bakit niya ako giniganoon? Pero hindi pwede akong magalit. Bakit? Kung ano ang aking Diyos, ganun din dapat ako. Kung ano si Kristo nga dinuraan sa krus, galing siya sa langit, hindi siya nagalit, bakit niyo dinuraan? Bakit niyo ako sinapak? Bakit niyo ako sinampal? Bakit niyo ako yunurakan? Hindi siya nagalit. Bakit ang din? Yun ang tamang humbleness. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and he became the likeness of men. Dapat yun ang tamang mindset. Amen? Yung tayo nga tagalangit, na wala pa tayo doon sa pinakataas nating posisyon, kahit yurakan pa ang ating pagkatao, okay lang. Si Kristo ang ating sinusunod. Amen? Hindi yung nagwalis tayo, magwalis ako kasi tagalangit ako. Habang nasa lupa ako, ayusin ko tong buhay ko. Yun ang tamang humbleness. Amen? Kasi ang humbleness kasi, ang pagkumbaba, paano? Ibaba ka na nga eh. How can you inflate zero? Can you inflate zero? Or pagganuhin mo ang zero, zero na nga, palakihin mo pa. Zero na, wala ka na. Pag nasa lupa ka, zero ka. Ang maganda, nasa langit ka. Amen? Then, habang nasa langit ka, tagalangit ka, bumaba ka pa dito habang wala ka pa sa langit. Lord, dyan talaga ang tunay ko na posisyon. Pero habang nandito ko, Lord, gagaya ko sa iyo. Christian is a follower of Christ. Amen? So, mabadid, one day, in the ages to come, God will clap His hands and said, yun ang aking servant. One day, i-display tayo sa Panginoon at sabi niya, this is my masterpiece. A Gentile, a dog, mababa pa sa lahat ng mababa kasi ang Israelites, sila yung higher position in the Old Testament. In the past, we are second-class people. But now, Hudyo, Hintil, everything is label. Ang label natin, makasalanan tayo. All have sinned and come short of the glory of God. Who told it? Sino ang nagbigay? Ang Word of God. How we know it? Because we rightly divide the Word of God. So, mga kapatid, when we study God's Word, Nehemiah 8:8, dapat natin i-handle ng Word of God sa tamang principle.
This is the principle of handling God's word in Nehemiah 8:8. Look at Nehemiah chapter 8 verse 8. Anong sabi ng principle na ituturo ng Word of God sa libro na ito, Nehemiah? This is a principle na nung time sila nagbabasa ng salita ng Diyos sa panahon nila, ay talagang kinuha nila kung ano ang sense ng Word of God. Look at verse number 6 muna. Or verse number 5. Verse number 5. Or verse number 4 muna. Verse number 4. And verse 4, and Ezra the scribe stood upon a pulpit of wood. Alam nyo, mamutin, matagal na to, Brother Dario, ikaw gumawa nito, bro. Pulpit of wood. Pwede pa nating pagandahin, pwede pa nating iritoke, Brother Park, di ba? Lagyan pa nating, ano bang magandang pintura dito, Brad? Pinturahan or lalagyan ng bagong varnish? Oh, para sa Panginoon, a pulpit of wood, which they made for the purpose. So, ang purpose nito is somebody will stood and read God's word, and many is people standing beside Ezra. Fast forward, verse 5. Ready, go. And Ezra opened the book in the sight of all the people. Kaya, kung mag-worship tayo, mabatid, we need the Bible. Amen? We need the Bible kasi paano tayo mag-worship kung walang Bible? Don't be like other people, other group of people na ang pastor lang ang may Bible. Bawal magdala ng Bible sa loob. May ganong religion. Amen? We are not like that. Amen? People with a book tayo. For he was above the people, and when he opened it, anong ginawa? All the people stood up. Kaya mga batid, kung meron mang moderator magbasa ng Bible, wala nang pasakalye pag sabi ng let's read our scripture reading, lahat tayo magsitayo. Amen? Let's give reverence to the Word of God. Verse 6, look at. And Ezra blessed the Lord and the great God, and all the people answered, Amen and Amen. So, pwede kayo mag-Amen. Ayan, isa lang. Pwede kayo mag-Amen. Amen. Ayan. Kasi biblical po yan, mabatid. Ang other meaning ng Amen is agree. Agree ako sa sinabi mo. Oh, agree ako. Amen. Then lifting up their hands and bow their heads and worship the Lord with their faces to the ground. And on Jeshua and Bani and Sherebiah and Jamin, Akub and Shabethaiah, Hodijah, Maaseya, Kilita, Azariah, Josabad. Ayan. So kung ako pa may anak, di ko pa pangalan na mahirap i-mention. Anak, Brother Jos, huwag naman kung mag-asawa ka, yun ang mga pangalan, brother. No? Hanan, Tilayaya, and the Levites. Yan, the Levites. Caused the people to understand the law, and the people stood in their place. So, what's the work of the minister? To help the people understand. Amen? To help the people understand. Tutulungan para ma-understand. I-explain, i-expound. Verse 8. So, they read in the book, in the law of God distinctly, and gave the sense and caused them to understand the reading. So may present, dito mga ay may reading. Makita niyo po, may reading. Present po ang reading diyan. Present po ang expounding. Kasi kahit wala ang expounding, pero nandun yung in-expound niya by, saan nila expound? Anong context? Doon sa word lang, yung sense. When you read a text, and it makes sense, seek no other sense, or else you get nonsense. Amen? Ulitin ko po, when you read a text, the Bible, give the sense, and seek no other sense, or else you get nonsense. So, kasi ang tao, walang common sense. No? Ang nangyari, babasa siya, akala niya para sa kanya. At marami ng tao naniwala sa kanya. Maraming tao ngayon, leader of the religious sect, at nagsabi niya, ako itong sabi ng Bible na sheep of another fold, ako ngayon ang sinugo ng Diyos. Kaya ang tawag sa akin, pasugo. Di ba? Pasugo. Kaya ako na ngayon ang nag-fulfill sa work ni Jesus Christ. Yan, nasabi ng mga iba, ako si Jesus sa Gentile na laman. Imagine mo yun. That's a blasphemy. Madaming Bible verse na gagamitin nila. So maraming mga batid na nadadala sa mga ibang religion. Bakit?
when they read the Bible, they did not give the real sense. Amen? Kung ano ang sinabi ng Bible, dapat para doon. Kasi ang ibang mga tao, out of context, other sense na hindi pa common sense, nangyayari, marami pang nadedeceive sa kanila. Kaya we are a student of the Bible and we need to read the Bible at ang sense nito, ang tamang punto na gusto niyang ipatindi ng Panginoon, then people may understand the reading. People may understand the reading. Kaya ang pinaka-basic, di ba bro? Basic to, no? Cross. Yung sinabi ko kagabi. Ano to, Brad Nehemiah? Saan si cross ito? Wala pa po. Ayan, kuha mo na agad. Old Testament ito. Before Christ died ito. So ano ang programa ng Diyos sa dalawang aspeto? Anong programa ng Diyos? Programa ng prophecy at programa ng mystery. So, dalawang program. Prophecy and mystery. Kuha mo na agad. So, makuha mo ng sense na hindi ito para sa akin directly. Kasi ito sa books ito ng Old Testament at hindi ito mystery books na sinulat ni Apostle Paul. So, hindi ito para sa akin. But the principle is for me. Ano yun? I will read the Bible. Ano po? I will read the Bible and let my children understand the reading. Ano po? So, ganun ang pagkuha ng Bible. Nehemiah 8:8 principle. Hebrews chapter 1 verse 1. Then, ang ating conclusion sa Haggai. Okay, Hebrews chapter 1 verse 1. Kasi mga principle ito of handling the Word of God. Ang title ng ating series is Ministry of the Word of God. So, we need to minister each and every one with God's Word and even handle the Word of God carefully. Ano ang sabi ng Bible sa principle na tituro niya? Verse number 1. Are you there? Say amen. Okay, let's read. Go. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, but in these last days spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the world. So makita natin mga kapatid, there is a God in that Bible. Oh, there is a God. Do you have a God? Salamat tayo na ang tawag doon, the principle of fronting. God ang una. Oh? So kung wala ang Diyos, wala ang lahat. Now, pwede naman na in times past, in diverse manner, God is speaking unto the fathers. No, hindi. Ang grammar ng King James will defy the American grammar. Don't compare the grammar of the King James to the American grammar. Ituyo na sa Ginoo. God intentionally, sinadya niya yan, na unahin niya ang Diyos. Amen? Unahin niya ang Diyos. Pag sinabing Psalm 119 verse 89, look at. Tingnan niyo po yung principle ng fronting dyan. No? The principle of fronting sa grammar ng King James. 119 verse number 89. Principle of fronting. 119 verse 89. Are you there? Tingnan niyo po ang front na kinuha niya. Verse number 89. Ready, go. Forever, O Lord, Thy word is settled in. So bakit inuna ang forever? Pwede namang sinabing, O Lord, Thy word is settled in heaven forever. Pwede naman ganun na English na grammar. Pero bakit inunan niya yung forever, Brad? Tingin mo. Ang tawag doon ay fronting. The principle of fronting. Ang sabihin doon, parang ganito, maraming mga idiomatic expression na pwedeng iuna ang isang bagay para lang i-emphasize. The principle of fronting will give you emphasis. Anong emphasis? Anong message ng fronting? Emphasis. Anong emphasis dyan sa forever? Saan galing ang Bible? Doon sa langit, forever. Amen? Doon sa forever, walang simula, walang katapusan. Yun ang punto niya. Pag sinabi din sa Hebrews 1:1, God, who it sundry times and in diverse manners speak. Ang sabihin doon, without God, there is no word of God. Amen? So without the God who is a person, walang word of God. So God ang una, ang fronting niya, wala ang word of God kung wala ang God. So yun ang punto ng ating how we handle the word of God. So there must be a God. Then in that, what manner? In diverse and in sundry times. What is the meaning of sundry?
ang meaning ng sundry ay built-in King James Dictionary, diverse. Yan ang meaning ng sundry. So, sa King James Bible, mamatid, malalaman mo ang meaning nanlan sa kalapit or even mismo sa verse na yan. Even mismo sa verse na yan. So, kung mag-aral kayo, nahirapan kayo, anong meaning nito? Tawagan ko nga si pastor. Di, tinuruan na kita. Amen? Pagka maghanap ka ng meaning, doon lang sa verse. Amen? Nandyan lang sa verse, mamatid. Amen? So, anong meaning ng sundry? Diverse. So, sa paanong pamamaraan nagsasalita ng Diyos? Gaya na sinabi ko ninyo sa tatlong pamaraan. Una, in the ages to come, ano yon? Wala pamatay si Kristo. Ngayon na namatay na si Kristo, sino ang ginamit na spokesperson? Si Apostle Paul. At in the ages to come, sino ang gagamitin? Mga witnesses na magsikalat sa buong mundo. Sila yung tuntunay na Jehovah's Witnesses. Hindi yung mga saksi ngayon. Kasi ang Jehovah's Witnesses ay 144 lang. Mga saksi ng Panginoon. Magsikalat na sa buong mundo at magbibigay siya ng mensahe patungkol sa Panginoon. The coming King. Pero mga kapatid, wala po tayo doon. Kasi kung ligtas ka ngayon, hindi ka mapunta doon. Are you saved? Please check. Sure nyo po. Kasi one day, ang kalaban nyo na ay tiyan. Kasi magugutom kayo, wala kayong pagkain, hindi kayo makakain kung walang QR code, wala kayong mark of the beast. Kaya habang ngayon ay pwede pang maligtas sa panampalataya lang, manampalataya ka na. Amen? Manalig ka na. Kasi one day kung mag-rapture, wala ng pag-asa yan. Until the end, mag-endure ka pa natin. Mag-endure ka. Kaya makita nyo po ang diverse manners spake in time past. Ano ang time past? Yung Old Testament. Sino ang ginamit? Sa prophecy, si mga prophets. Sino ang unang prophet? Sino ang unang prophet natin? Who is the first prophet? Who is the first prophet? God. Anong verse na prophecy niya? Anong verse? Okay. So, natumbok ni Brother Josh. Pwede ka na, Brad. Oo, pwede ka na. Pwede ka na magturo. Amen? At pwede nang mag-asawa. Kasi makapagsagot na eh. Amen? Makapagsagot na. Pwede na ba, mga kapatid? Ayan, dami ng kuwan. Parang half. Pero hindi pa lahat. Okay, pakibasa nga, Brad. Pwede na. Si Brother Josh na mag-preacher, teacher. Pakibasa nga, Brad, ang unang prophecy. Ang unang Diyos, ang unang propeta ay ang Diyos. Ano ang prophecy niya, Brad? Look at. 3:15. Thank you, Brother Josh. So, yun ang unang prophecy. At patungkol yan sa Panginoong Isus na darating para sa Israelites. Look at Luke chapter 1, verse number 69. At darating ang Panginoong Isus na magiging tagapagtanggol sa bayan ng Israel para sila po ay iligtas mula sa mga kaaway na nananakop sa kanila. At one day, sino ang sumumpalataya? Sana ang buong nation maligtas? Pero naligtas po ba? Individually lang. Pero ang buong nation, hindi sila naligtas dahil nagsikalat sila at na-postpone ang kaharian, hindi nila tinanggap ang kanilang Savior. The seed of the woman is the Jesus Christ. Verse 68, Blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people, and raised up an horn of salvation for us in the house of His servant David. Verse 70, As He spake by the mouth of His holy prophets, which had been since the world. Sino ang unang prophet? The perfect answer, si Brother Joseph sabi, ang Diyos. Kailan nagsimula ang world? Of course, doon si Adamic world, yung unang taong nag-civilize sa mundo ay si Adam and Eve. So since then, naibigay ang mensahe na God will redeem His people. Ano ang prophecy? Ano ang program yon? Prophecy. Na propesya, tagna, na ang may manluluwas, tagapagligtas sa bayan ng Israel, ang pangalan ay Jesus Christ, anak ni Abraham at anak ni David. Anong tawag doon, mga kapatid? Prophecy is spoken since the world began. Ipinangaral, simula pa ng tao ang nag-exist. Sino? Si Adan. Sino ang audience dati sa world? Adam and Eve.
So ang tawag doon, inilatag, hindi sikreto, simula't simula nung may tao. Pero sa atin mga kapatid, Romans chapter 16, verse number 25. Look at verse 25. Basa natin lahat para makuha natin. Nasa conclusion na tayo. Verse number 25. Let's read all together. Ready, go. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began, but now is made manifest by the scriptures of the prophets according to the commandment of the everlasting God made to all nations for the obedience of faith. So, ang sa atin mga kapatid is about the Lord Jesus Christ, hindi sa propesiya na programa ng Panginoon, kundi anong programa? Programa ng mystery ng Panginoon na dati hindi inilatag, sikreto ito nung simula pa ni Adan. Walang nakakaalam. Sino ang nagpapaalam po? Of course, ang Panginoon kay Apostle Paul. So, sino si Paul? Siya yung preacher para ipangaral ang powerful na preaching of the gospel at preaching about Jesus Christ according to the mystery. Ano ang mystery? Kept secret since the world began. Ano ang prophecy? Is spoken since the world began. Ano ang verse? Luke 1:68 to 70. Ano ang verse natin? Romans 16 verse 25. So yun po, yun yung sense ng reading. Yun yung God will allow na may tinatawag na diverse na message. Diverse. Anong meaning ng diverse? Means kaiba-iba. May ibang plano na prophecy, may ibang plano na mystery. Then the last but not the least, Haggai 1 verse 13. Dito tayo mag-conclude mo din. Haggai 1 verse 13. Okay, Haggai chapter 1 verse 13. Practice tayo na mag-open na ang Bible kasi the more mag-open tayo ng mga mahirap tuntunin, ay the more na tayo masanay. Saan ba yung Haggai, Pastor? Dandyan lang yan banda. Basta, dandyan. Basahin mo lang. Sabay ganun, no? Hindi pala alam. Ang Haggai ay malapit sa Zephaniah. Okay, good. Ang before sa Haggai, Zephaniah. After sa Haggai is Zechariah. Okay, so ang iyong landmark ay Zechariah. Pag mawala kayo sa Haggai, hanapin mo muna yung Zechariah or Zephaniah para hindi na kayo malito. Malapit na yon Haggai. 1:13, nandyan na po kayo? Okay, basahin natin lahat. Ready, go. Then spake Haggai, the Lord's messenger, in the Lord's message unto the people, saying, I am with you, saith the Lord. So in that alone, makuha mo na yung sense how we handle the Word of God. First, God is present. Of course. Thank God, God is there. Amen? Sabi ng Bible, come unto me, all ye that are heavy laden, because in every book in the Bible, God is present. Amen? Maniwala po ba kayo may Diyos? So, sana tayo yung tao sa buong community natin or saan man tayo nagtatrabaho na may pag-asa palagi. Kung may tao na medyo nahirapan sa trabaho, sabihin mo, huwag ka mag-alala, may Diyos ako. Tutulungan tayo. Amen? Kung may mga parents na discourage, mga classmate na discourage sa kanilang mga anong klase nyo sa inyong school, sabihin mo, I have God. I have Jesus. He can help us. Okay niyo po? Let the people know that you have God. Amen? So there is a God, there is the Lord. Next na outline dyan sa sense niya is the Lord's messenger. Amen? So thank God. Are you a messenger of God? Bring that message to the people. Ano ang dapat natin mensahe? A message that there is a God in the Bible. There is a hope. Ang sino po yung hope natin? Ang hope natin ang Panginoon. And you tell the people in the world na ang Panginoon ay nandiyan lang at pwede siyang maabot. Pwede siyang malapitan, pwede siyang maasahan, at lalo na pwedeng magligtas sa kaluluwa. Let the people know. So in that alone, kaya nating makuha ang idea ng Bible na meron siyang spokesperson, meron siyang recipient kung sino makapakinig. So bawat kapanahunan, iba-iba po ang messenger. Like Adam, in that day, si Adam ang spokesperson. Then sa kanyang audience, si Eve at yung mga lahat ng mga domain niya. Then panahon ni Noah, sino ang audience? Sino ang speaker? Si Noah.
Sino ang recipient? Sa panahon din niya. Panahon ni Abraham. Si Abraham ang spokesperson, ang audience niya. Si Moses. Sino ang spokesperson? Si Moses. Panahon din niya. Law ang kanyang message. Then pagdating sa mga prophets, spokesperson sila ng Panginoon. Anong message nila? Darating na kaharian ng Diyos. Pero natuman ba sa Bisaya pa? Na-fulfill pa? Hindi po. God postponed His kingdom at ang ating spokesperson, sino? Si Apostle Paul. At sino po tayo? Tayo din ang spokesperson sa mga nakapaligid sa atin. Mga customer, kamag-anak, mahal sa buhay, let the people know you have a message. You have a message to tell. You have a message to tell. How can they know? Sabi nga ng isang kasabihan, words can build up or can destroy. Anong lumalabas sa inyong bibig? Anong lumalabas sa inyong bibig? Ephesians chapter 4. Look at 5. 5 pa lang. Anong lumalabas sa inyong bibig, mga kapatid? Lumalabas ba na lakas yung tawa? Talagang tawa nga abot sa barangay? Oh, kuan naman, kuntiin nyo naman ang tawa nyo na may kuan din, mahinahon. No? Or iba pang mga bastos na mga green jokes, ano pang lumalabas na sa bibig nyo, yung mga talagang puro na lang material. Sana mabatid, sabi ng Ephesians chapter 5 ba yun? Na let your words be always with grace, seasoned with salt, that it may minister grace unto the, verse number 29. Verse 29, Ephesians 4 pala, not 5. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearer. So, ang ating mga takapakinig na nasa paligid natin, sana malaman nila na may mensahe tayo. Ano ang mga mensahe ng prophets? Of course, prophecy. Ano ang mensahe ng mga tao na nanahan sa panahon natin ngayon? Of course, gospel of the grace of God. Sana yun ang laman ng ating bibig, mga kapatid. Amen? Sana hindi yung mga discouragement, yung church natin, padami ng padami, maraming problema din yan. Of course, totoo naman yan. Pero sabihin mo na, wala pong imposible sa Diyos. Amen? Yun ang iba. Kumbaga, kung meron man kayong mga negative na mga surrounding nyo, kayo ang positive. Amen? Kayo ang magbibigay ng encouragement. Kayo ang magbibigay ng courage. Magbibigay ng strength. Magbibigay ng edification. Bakit? Kayo ang spokesperson kung saan man kayo dinala ng Panginoon. Kaya mga mga mama, mga papa, sana huwag niyong babayaan ninyong mga anak. Amen? You are a spokesperson to your children. You have a message to tell and said, I am with you, saith the Lord. Sana huwag niyong pabayaan ang inyong mga anak. Sabi na sa inyo, no? Challenge ko this year, talk to your children and ask them a verse. And said, ano ang na-understand mo sa verse na yan? Sabi ko kay Jerry, anong naintindihan mo sa verse na yan? Kahit hindi pa na alam niya yung word na intindihan. Imagine mo, the word na intindihan, hindi din niya alam. Pero sabi niya, ang naintindihan ko sa verse na yan, no? So sabi niya kung anong naintindihan niya. So dapat mapatid, ganun din. Amen? Because we all have a message to tell. Amen? So bawat kapanahunan may message. And this year, ang sa ating gagawin, we should handle the Word of God properly. Para maging blessing tayo sa mga community, pastor, friend, or loved ones natin, mga classmate natin, let the Word of God handle carefully, rightly dividing the Word of truth. Pero kahit nag-rightly divide tayo, don't miss who God is. Amen? Huwag mong i-miss na may gusto ang Diyos na ipaalam sa atin para i-apply natin directly sa atin. Yun po yung mga manner of life natin. Amen? Manner of life na tayo po ay nagmamahalan sa ating bawat isa sa atin, na nagpanalanginan, naggagabay, nangumustahan, at may mensahe. Ano yon? Ang Diyos nandyan lang, sis. Huwag kang ma-discourage. He is promising, He is always with you and never forsake you. Amen? Kahit prophecy pa man, kahit mystery pa man, nandyan palagi ang Diyos. Amen? Kasi sa prophecy na program, anong sabi ng prophecy program? There is a king coming. And once you natanggapin sana ninyo ang king, pero tinanggap po ba ng mga Hudyo? Hindi. Pero ang Diyos hindi pa rin nagpabaya sa kanila. Amen? Hindi pa rin nagpabaya ang Diyos sa mga Hudyo. Meron pang remnant ngayon na darating ang panahon. Pero ngayon, na panahon ng grace, how much more ang Diyos na nanahan sa atin? Let us do the will of God this year and this week. Amen? Let's all stand. Let's ask God for help. Father, thank you for giving us instruction in handling your word properly.
That is your ministry of your word to minister to us, especially kung tama at matumbok namin kung ano dapat ang aming tayuan. Salamat, Lord, na even in our church, merong nag-testify, maraming nag-testify na sila ay nakasumpong ng biyaya at nasumpungan din nyo din sila sa pamamagitan ng paghahanap nyo. Hinahanap nyo kami dahil sa buhay namin dati, wala kami talagang, hindi namin gusto itong salita nyo because we don't have your spirit. Kung sino man sa atin ngayon na wala pa talagang kasiguraduhan na kung siya talaga ay may Holy Spirit, kung sigurado siyang ligtas or hindi, please